Okay, may gabi tanan. Salamat kayong niatan nining gabion. Nagapadayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. O ito magdugay, nindog ta atong way labot nang nagpugos og bata kay palingkura lang na atong basahon lang na diha sa screen. John chapter 8, 9b, part ni sa 9, taman sa verse 11. Kailan mo? Okay? 9b, ready, read. Being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Verse 10 go. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said to her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Verse 11 go. She said, No, my Lord. Jesus said to her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ang puta, amahan na mo lang iton, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa nagapadayon kami og simba diha kanimo amahan. Og dili kami mo undang pagpasalamat kanimo Ginoo sa kaluwasan, sa kasiguruhan sa mong kaluwasan nga imong gisangkap kanamo. Bisan ang imong saad kanamo nga among puloy-anan diha sa imong gingharian. Salamat kay Ginoo. Amahan nagapadayon kami bisan pa dunay mga kaguliyang sa among palibot. Magpadayon kami simba kanimo, nahibalo kami amahan nga tanan nga hitabo dinhi sa among palibot kontrolado nimo amahan mo na among pagsalig Lord. Mahal mo langit noon tagay gahom ang imong pulong karon o akong ipangamuyo ikaw magapatiliwala karon nga samtang kami magasimba kanimo ikaw gyud mahimaya amahan. Tabuni kami sa bililhon nimong dugo kuha ang mga lama sala ning lipon o akong ipangamuyo amahan nga mabayaw ang imong ngalan nini nga kagabion. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ among buktong personal nga manluluwas. Amen. Okay. Mao ni atong gibasa ganiha ingon diri. Ingon nga gipamatud-an nga saad sa ilang kaugalingong konsensya. Ingon nga gipamatud-an nga sad-an sa ilang kaugalingong konsensya. Nagtagsa-tagsa sa pagpanggawas nga nagasugod sa labing tigulang bisan ngadto sa kinaulahian. Og si Jesus nahibilin nga naginusara ug ang babae nga nagatindog diha sa tunga. Sa diha nga si Jesus nakatindog na ug walay nakita gawa sa babae, siya miingon ngadto kaniya, babae, hain na kadtong imong mga magsusumbong. Wala ba'y tao nga mihukom sa silot kanimo? Verse 11. Siya miingon, walay tao, Ginoo. Og si Jesus miingon ngadto kaniya, wala usab ako maghukom sa silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Okay, magpadayon ta. Ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og the sympathetic Savior. Ang maluluyon nga manluluwas, ang mabination nga manluluwas nga dunay pagbati. Mao ni atong mensahe karon si Jesus is the sympathetic Savior. Part 3. Part 3 niya. Ang atong part 1 na niya siya ang atong na hatag ang mensahe sa previous Sundays. Mao ning the sinful woman. Mao ni ang part 1. Ang point ato is part A, ang iyahang sala, her sin. Pinaagi sa atong gibasa, atong verse 3 of John, kaning bayhana, nasakpan nga diha gyud siya sa very act of adultery. O kaning bayhana, sad-an ni
diha sa atubangan sa Ginoo o bisan pa atubangan sa kalibutan. Point B is her shame, ang iyang kaulaw. Kaning iyahang magsusumbong sa ilahang pagdali-dali nga madala niya ning bayhana ngadto sa atubangan ni Jesus Christ. Kadtong iyang magsusumbong accusers, probably wala gyud tagay siya og igong panahon nga makasulo ba pud sa iyang pananina, sa iyang sanina, before nga gidala siya dito sa publiko. Mao na nga masabtan nato nga duna gyud ni kaulaw nga gibati aning bayhana. C is her sentence. Ang sentensya niya, ang iyang accuser, mga Sadducees ug Hudyo, makaingon tang correct, absolutely correct. Tungod kay according to the law, kaning bayhana angay lang pud siya mamatay according to the law. Leviticus chapter 20 verse 10 and Deuteronomy 22:22. Mabasa ra na nato niya. Part 2 na is the scheming critics. The scheming critics, ang mga magsusumbong ba niya nga nangita gyud mga paagi ba nga ilag yung topple down si Jesus Christ. Ang ilang plano, point is their plan. Kaning mga tawhana, kaning Sadducees ug mga Parisyo, naana sa ilang mga hunahuna nga gusto gyud nila ipin down si Jesus Christ, pinaagi aning hitabua. Kay kung si Ginoong Hesus simple moingon siya nga palakuan na lang ng bayhana. Then makita nila, maobserba nila nga si Ginoong Hesus sayon ra kaayo siya sa sala, o kung mauna iyang isulti, posible gani nga ma-arrest siya for being violation of the law. Nasupak niya ang balaod. Now, point B is their problems. Ang problema nila. Kaning plano aning mga Sadducees ug Parisyo, makaingon ta nga masuccessful unta ni sila kung ang natagbo nila ordinaryo rang tao, ordinary man. Apan they were dealing with Jesus Christ. Si Jesus Christ man ang natagbo nila. O si Ginoong Hesus, midumili siya nga mudula sa ilang mga roles, mudula sa ilang mga tinguha. Now, kung si Ginoong Hesus iyang tagaag permission sila nga, mayon si Ginoong Hesus nga kaning bayhana angay guni siya patyon. Then he could be accused before Rome. Ma-accuse na siya dito sa gobyerno sa Roma nga magdagbuot-buot siya o siya mo'y magsugod aning pagsukol sa gobyerno. Sedisyon ba? Kanang sedisyon. Atong panahon nga isulay gud sila nga ilag yung buntogon si Ginoong Hesus sa iyahang pagtuo. Kaning mga tawhana nakadiskubre sila nga nakatagbo gud sila insakto nga tao nga natagbuan nila. Tanaw na ko nato nga giunsa ni Jesus Christ pag respond sa ilang arguments. Point 1, they were ignored. Wala sila panumbalingan ni Jesus Christ. Samtang nag-istorya sila while they were talking to the Lord, ang gihimo ni Jesus Christ, miluhod siya o nagsugod siya sulat dito sa yuta. O kanang possible nga unsay gisulat ni Ginoong Hesus, ato na lang na-discuss atong isang Wednesday. So, gi-ignore sila ni Ginoong Hesus kay wala man po ito'y gamit tong mga pagkawala hinungdan sa ilahang wala hinungdan sa ilang mga kanang mga tinguha ba o nasabta ni Ginoong Hesus nga
kulang yun ni sila o gugma sa mga makasasala. Number 2, they were exposed. They were exposed. When Jesus did speak, giingnan ingon si Ginoong Hesus, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." Una giingon ni Jesus Christ. Una ang part 2 sa ato mensahe. So mao niya ang mensahe nato karon, the sympathetic Savior, ang maluluyon o ang mabination nga manluluwas. So point A ani niya, he visited her. Si Ginoong Hesus giatubang gud niya tong babae, katong babae nga ingon sila nga adulterous. So dito man inahitabo sa templo, o si Ginoong Hesus ra gyud mo'y makaklear kung unsay naa diha sa templo sa sigon sa iyang gusto. O siguro niadtong panahon nga ang last nga bato katong gikuptan sa mga Sadducees ug mga Parisyo kay bato unta nila ni atong babae. Sa panahon nga kasiguro kadtong katapusang bato na hagbong dito sa temple floor, si Ginoong Hesus mitindog o yatubang niya atong babae nga makasasala, sinful woman. Samtang gaparog siya sa atubang atong babae, he was the only one the world has ever known who was qualified to take up the first stone. Siya lang ang usa niining kalibutan nga atong mahibal-an kinsa kwalipikado siya nga makuha siya bato ug ibato niya atong bayhana. Paghuman atong niya at siguro katong uban mahimo na pod, and stone her to death. So when she visited Jesus, na atong panahon nga giatubang sa babae kat si Ginoong Hesus, abi nimo ang hitabo adto katong babae nagatubang siya adtong katapusan nga hukom, the ultimate judge, na naabot ba niya ang lugar sa iyang kinabuhi where it was just her and Jesus. Siya lang nagatubang siya ni Ginoong Hesus. So, ingon ana man gyud ang mahitabo kanunay. Ingon ana gyud ang mahitabo kanunay. It always comes down to that. Eventually, or somewhere, or someday, ang matag tao moatubang gyud na ni Ginoong Hesus. Ang matag tao moatubang gyud na ni Ginoong Hesus. So, sigurado ko nga gitagaan kag opportunity ni Ginoong Hesus na ining kinabuhi nga muduol kaniya. So ang pangutana og nakaduol ka ni Ginoong Hesus, unsa may imong gihimo ni Ginoong Hesus? Mga igsoon, you will either receive Jesus at one of life's encounter, or you will face Him on judgment day. Mao nang mahitabo na. Karon siguro natubang nimo si Ginoong Hesus, then wala kay gihimo ni Ginoong Hesus. Ang lain nga mahitabo ana niya is that posible dili gyud malikayan nga imong maatubang si Ginoong Hesus sa adlaw sa hukom. So, asa may imong gi-prefer ani ni Asya nga imong tagaan og pagtagad ang kaluwasan sa imong kalag pagkaduol nimo ni Jesus Christ, or adto ka sa judgment day. Now, sa katapusan ra ba ani niya, it always comes down to just you and Jesus. Ang katapusan ani, ang mahitabo ani, ikaw lang og si Ginoong Hesus ang mag-atubang. And what you do with Him, unsay gihimo nimo ni Ginoong Hesus, will determine where and how you spend eternity. Mao na ang mahitabo ani niya. Point B,
He forgave her. Si Ginoong Hesus, iyang gipasaylo tong babae. Pasaylo niya. Tungod kay ang bugtong usa nga kwalipikado nga mo labay og bato, midumili paglabay og bato adtong bayhana. Ug ang the one qualified is only Jesus Christ. Jesus dealt with her on the basis of compassion. Tungod kay si Ginoong Hesus gitratar siya pinaagi sa iyang kaluoy. Katong religious men, mga Sadusyo o mga Parisyo, ila lang gi-condemn tong bayhana. Ila lang gi-consider katong bayhana nga good as dead. Muna ilang pagtuo na atong bayhana. Jesus, however, saw someone worthy of His love. Si Ginoong Hesus, nakita niya nga kining bayhana angay sa iyang gugma o angay pod niyang luwason. Angay niya i-save. So, when she came to Jesus, ngadtong panahon nga miduol sa Ginoong Hesus, nadawat niya ang duha ka dagko kayong mga panalangin nga hangtod sa hangtod na nakautro sa iyang kinabuhi. Kaning mao nga duha ka panalangin, maupod niya ang mga gasa sa Dios natong tanan who receive Jesus as their Savior. So mao ni ang primero. Number one is new Lord. Kanini ang bayhana by her simple confession of Christ as Lord. Ningon siya Ginoo. By her simple confession of Christ as Lord, salvation naangko niya ang kaluwasan. Naangko niya ang kaluwasan gikan ni Jesus Christ. That is all there is to being saved. Ingon ana man ang tanan nga kung gusto ka ma-save. Romans 10:9. Kamo ro basaan ng Romans 10:9. Sige naman nato ning basa. Pasahon na natong auto. Ready, read. So, ang kanang verse is, number 1 is believe. Believe. Ikaduha din, ingon diha, confess. So, ang point ko din na is believe. Kani siya, ang bayhana, ningon siya, Ginoo. Sa ito pa, mituo siya. So, ingon ana kasayon, it does not get any easier than that. Bisan pagagmay mga bata siguro, basta naana sila sa age of accountability. Bisan pag mga bata, makasabot aning nga kamatuoran nga mahimo ning real sa ilang kinabuhi. So, ang pangutana, what about you? Have you taken the step of faith? Have you taken the step of faith? Anyone who wants to be saved can be saved through faith in the shed blood of the Lord Jesus Christ. Romans 3:25, ato lang pabasahon ng bersikuluhan Romans 3:25, Hebrews 9:22, Revelation 22:17, John 3:16, and John 6:37. Atong unahon nagbasa ng Romans 3:25. Kamoy basaan ng Romans 3:25. Read. Whom God set forth to be a foundation of the creation God, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, to the prayers of God. Kanang propitiation, maura man ay lisod sabton niya, pero kanang propitiation, mauna ang ambot pasabot ana is the act of appeasing wrath. Ang buhat nga nakapahupay sa kasing-kasing sa God the Father sa sala katong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Mao to'y nakapahupay sa iyang kasing-kasing sa sala. Then on the whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Kang kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad pasig-uli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangagi pinaagi sa pagka mainantuson sa Dios. Hebrews 9:22, kamoy basa na. Ready, read. And also we serve the Lord, worship God, and
ug hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo ug gawas sa pagpaaga sa dugo walay pagpasaylo. Atong basahon ng Revelation 22:17 kamay basa na. Ready read. John 3:16 kamoy basa na kamo na recite na. Ready read. Abi ni mo kanin John 3:16 ba mao naman jud na i-memorize nato sukad pa sa atong pagkabata kay mao ni ang gospel. Pero dili man jud ang gospel yun nga pareha sa 1 Corinthians 15:1-4 pero mao naman atong nandan. So mao ni memorize kay nato ni kay kung itudlo pa niya sa atong pagkabata kanang 1 Corinthians 15:1-4 nga mao gyud ang gospel. Memorize pud na siguro nato. John 6:37, kamay basa na. Ready read. Okay, so ikaduha, new life. New life, bag-ong kinabuhi. Sa tanan sa kinabuhi atong bayhana, she had been subject to Jesus or the God of this world, Satan. Atong bayhana. So, kung wala pa siya ma-save, kung diha siya sa kamot sa yawa, she had been a prisoner of her own lust. Piniriso siya sa kaugalingon niyang unod o sa iyang kaugalingong tinguha. Ephesians 2:1-3. Kamay basa ng Ephesians 2:1-3. Verse 1. Ready read. Otro na to. Ephesians 2 verse 1. Ready read. Verse 2 go. Verse 3 go. Mauna ang kinabuhi nato sa una, ang kinabuhi sa usa ka save kung naa pa siya sa kamot sa yawa. She had been a prisoner of her own lust and desires, ang mauna gisulti ni Paul in the book of Ephesians. So, natong panahon nga si Ginoong Hesus naabot sa kinabuhi aning bayhana, Jesus unlocked the shackles that held her bound in sin and He set her free. So niadtong panahon nga na-save ning bayhana, si Ginoong Hesus giabrihan ang iyahang gapos nga maoy naggapos niya sa iyang sala o gitagaan siya og kagawasan. So imagine lang nato siguro sa gamay lang panahon unsa kay nahitabo sa next time nga makita niya to iyang lover. Kamuray, una-una na siya. Siguro makita to niya, iya po itong sulwiningan. So, abi nimo ingon ani ang hitabo sa atong Ginoo ni Jesus Christ. Jesus specializes in taking wasted, ruined lives and saving them by His grace and restoring them to usefulness. Mao ni ang atong Ginoo. Siga atong Ginoo, nag-specialize na siya sa mga tao nga nagituhuan nga wa day pulos. Mga kinabuhi nga nadaot na og iyahan na ang gusto luwason pinagi sa iyang grasya og i-restore na siya, ibalik ni sila nga maggamit sila sa Ginoo. And every person who comes to Jesus for salvation makadawat kag bag-ong kinabuhi. 2 Corinthians 5:17. Then we get a chance to begin again. Ang tao nga ma-save siya, gitagaan kag chance magsugod kag sa imong kinabuhi pinaagi sa imong pagtuo ni Ginoong Hesus. And this time, we actually have a chance of making something
out of our lives. So atong basahon lang na ng bersikulo na ito na 2 Corinthians 5:17. Kamoy basa na. Ready? Ready, read. Kanang gisulat ni Pedro, 1 Peter 1:23. Read. Thank you. So mao yung conclusion sa atong mensahe. Maybe like this woman, your life has been wrecked and ruined by sin. Maybe you have been hurt by religious people. Maybe you are looking for a compassionate Savior, one who will make everything right. I want to invite you to come to Jesus. He cares about you just like you are. He loves you and wants to save you. He wants to deliver you from your bondage. He wants to set you free. Therefore, He invites you to come to Him today or tonight. If there are issues in your life that need to be settled, this altar is the place where they be taken care of forever. Will you bring your life to Jesus and let Him make it over? Nidugta, makampo ta. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Amahan sa imong pagkamaluluyon, Amahan. Salamat kay sa imong pagkamabination sa imong creation. O kami nasayod, Lord, nga bisan pa ang mga tao nga wa na pulos, wa na ang tao nga dili na magamit sa katilingban, kung uduol nimo, i-restore nimo sila, Lord, ngadto sa diha sa imong mga kamot, ug magamit sila alang sa imong buluhaton. Mahal na malangit nun, akong ipangamuyo kanimo Ginoo, nga kini mensahe mo lugdan is kasing-kasing namong tanan, Amahan, ug mahimo namong pagtulunan nga masulti usab namo sa uban, Lord, nga mauni ikaw Ginoong Hesus nga among Dios, a sympathetic Savior. Amahan, kini among pagampo pangaliw po kanimo, isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, mandingkod ta.